Dapit hapon noon sa isang waiting shed sa kanto, sa isang baryo ng Gimba, Nueva Ecija. Nakatambay ang kapitan na si Adolfo Berosel, nag-aabang ng tricycle para makauwi sa baryo nila. Galing siya sa isang kumpare, kapitan din, matapos dumalo sa isang kasalan. Pero sa isang iglap, huminto ang isang riding in tandem sa harap mismo ng waiting shed. At bago pa man makatakbo o makalingon si Kapitan Adolfo, sunod-sunod na putok ang pinakawalan sa kanya. Dead on arrival ang deklarasyon pagdating sa ospital. 5 bala ang tumama sa katawan niya. Wala sa ulo, pero sapat na para ikamatay niya agad. At nang mag-imbestiga ang mga pulis sa brutal na pamamaslang na ito, lumabas ang isang pangalan na hindi inaasahan ng lahat. Isang babae, Irish Harden. Ayon naman sa mga nakakakilala sa babae, ipinagpapalit daw ni Irish Harden ang kaligayahang kaya niyang ibigay sa pamamagitan ng katawan niya kapalit ng droga. Wala sanang problema kung single ang babaeng pinag-uusapan natin ngayon dahil choice naman iyon sa buhay niya. Pero ang nakakapanlumo at talagang nakakainis dito ay may asawa na si Irish at may isa pang anak ang babaeng nasa kwento natin. Kaya ang tanong, bakit? Bakit nga ba nadawit ang pangalang Irish Harden? Ang apelidong Harden ay galing sa asawa niya na si Melchor Harden, mga taga-Gimba, Nueva Ecija. At dahil naganap ang crime story na ito noong taong 2004, mas lalong naging palaisipan kung paano siya nasangkot. Ganito kasi ang nangyari. Itong si Irish nakapag-asawa ng maaga. Kolehiyala siya noon sa Baguio nang makilala niya si Melchor na taga La Union. Nabuntis ni Melchor si Irish bago pa man magsimula ang ikalawang semestre. 3rd year pa lang ito sa kurso niya. Kaya naman pinanagutan ni Melchor si Irish kahit estudyante pa sila sa Baguio. Pero si Irish lang ang tumigil sa pag-aaral dahil sa lumalaki na ang tiyan niya. Samantalang si Melchor ay nagpatuloy dahil 1 taon na lang noon ay magtatapos na siya sa kursong engineering. Mabait at suportado si Melchor ng kanyang mga magulang. Kahit nakabuntis siya ng maaga, ipinilit pa rin ng magulang niya na ituloy niya ang pag-aaral. Hindi dahil para sa kanila ang tagumpay, kundi para sa magiging anak at asawa niya. Sabi nga noon ng mga magulang ni Melchor, mas lalo siyang dapat mag-aral at makatapos upang magkaroon ng maayos na trabaho para sa pamilya na nabuo niya. Ibig sabihin, galing sa maayos at mabuting pamilya si Melchor Harden at hinubog din siya ng mga magulang niya para maging responsable at mabuting tao kahit nagkamali siya ng maaga sa buhay. Sa pagdaan ng mga taon, nakapagtapos na rin si Melchor Harden at naging isang lisensyadong inhinyero. Nagkaroon siya ng magandang trabaho at maayos na buhay. Pero sa kabila ng tagumpay niya, sa asawa naman niyang si Irish ay kabaligtaran ang nangyari. Madalas silang mag-away noon dahil lumulubog na si Irish sa bawal na gamot. Hindi naman masama ang mga magulang ni Irish. Ang problema lang, sobrang ibinigay sa kanya ang lahat noong bata pa siya hanggang sa dalaga na. Sa madaling salita, spoiled brat si Irish. Wala kasi sa Pilipinas ang mga magulang niya. Nasa London sila noong panahong ito ng kwento. Pangalawa si Irish sa magkapatid at ang kuya naman niya ay nasa London na rin. Siya lang ang naiwan sa Pilipinas dahil gusto sana ng mga magulang niya na matapos muna niya ang pag-aaral bago nila siya kunin sa ibang bansa. Ang kaso nga lang, pumaldo na ang tiyan niya bago pa man siya makapagtapos. Noong mga unang taon ng pagsasama nila Melchor, maayos naman ang takbo ng buhay nila. Tahimik, simple at puno ng pangarap. Pero pagdating ng taong 2003 at 2004, dito na nagsimulang magbago ang lahat. Alam naman ni Melchor na bago pa man niya naging nobya si Irish sa Baguio, ay gumagamit na ito ng droga. Pero hindi pa ganoon kalala. At nagawa pa nga itong itigil ni Irish noong nabuntis siya. Nangako pa si Irish kay Melchor na kapag naipanganak na niya ang kanilang panganay at habang nag-aaral pa si Melchor, ay tuluyan na siyang magbabago. At sa una, parang nagawa naman niya iyon. Pero nag-iba ang takbo ng buhay nila nang mag-3 taon na ang kanilang anak. Nang bumalik na si Irish sa Gimba, dahil doon naman talaga ang bahay nila at doon siya lumaki.
lumala ang sitwasyon. Nakatira sila sa malaking bahay na 2 palapag na pagmamay-ari ng pamilya ni Irish. Doon sila tumira kasama ang anak nila habang si Melchor ay patuloy na nagtatrabaho bilang inhinyero. At kahit na maayos ang buhay nila sa papel, sa loob ng bahay ay nagsisimula ng magkaroon ng mga problema na unti-unting lulunurin si Melchor at magtutulak kay Irish sa mas malalim na bisyo. At nang tumungtong ang taon na 2003, biglang nagbago ang lahat sa mag-asawang Harden. Isang araw, nalaman ni Melchor na bumalik na naman sa paggamit ng droga si Irish. Hindi niya kasi ito nababantayan dahil abala rin siya sa mga proyekto at sa trabaho. Halos walang lumilipas na araw noon na hindi sila nag-aaway bilang mag-asawa. Pag-uwi ni Melchor, minsan wala pang lutong pagkain at ang asawa niya ay tila naging irresponsableng ina sa kanilang anak. Dahil oo nga, may yaya na ang anak nila noon, kinuha rin ni Melchor para hindi masyadong mahirapan si Irish, pero mas lalo pa itong naging tamad, lasingga, palabarkada at kung saan-saan nagpupunta. Okay lang sana kung alak lang, sabi ni Melchor noon, pero yung bawal na gamot, sisirain niyan ang buhay mo. Hindi lang buhay mo, buhay nating lahat. Iyon daw ang madalas niyang sambitin mula nang malulong ulit si Irish sa droga. Ito ay ayon sa salaysay ng yaya ng kanilang anak, hanggang sa mapuno na si Melchor. Ang ginawa niya, minsan ay hindi na niya pinahawak si Irish ng pera para wala itong magamit pambili ng droga. Sinabihan na rin ni Melchor ang mga magulang ni Irish na nasa London na huwag nang magpadala ng pera kung ayaw nilang tuluyang masira ang buhay ng anak nila dahil ginagasta lang daw iyon ni Irish sa droga. Sa kabutihang palad, naging kakampi ni Harden ang mga magulang ni Irish, kaya hindi na nga nila pinahawak ng pera ang anak nila noon. Kaya naman dito na nag-umpisang madikit si Irish Harden sa pangalang Adolfo Berosel, isang kapitan na kilala ring gumagamit ng droga sa baryo. Pero hindi ito ang tipikal na kapitan na matanda. Nasa edad 41 taon pa lang noon ang kapitan na ito. Ang kapitan na feeling bagets, sabi nga nila sa kanilang lugar. Dahil kahit may pamilya na, para bang nagbubuhay binata pa rin ng galawan. Pero kahit ganito ang kapitan sa baryo, ginagalang naman siya dahil marami siyang natutulungan. Lalo na sa pagpapautang ng pera, pero bagsak presyo ang interes. Kaya marami ring nagtitiwala at humihingi ng tulong sa kanya. At dahil dito, doon na nagkautang si Irish kay kapitan. Hindi lang sa pera, kundi pati sa droga. Hanggang sa kalaunan, puri na ni Irish ang nagiging kapalit. Dahil maganda naman itong si Irish, bata pa siya noong nabuntis, kaya mukha pa rin siyang dalaga sa mga panahong ito. Samantalang si Melchor Harden ay nawalan na ng gana sa kanyang asawa nang malaman niya ang mga nangyayari dito. Para bang napagod na rin siya sa kakaawat at kakasaway sa asawa niya. Dahil kahit anong turo at galit ang gawin niya, ay para bang hindi na nakikinig sa kanya si Irish. Kaya ang ginawa niya, nagtrabaho na lang ito ng nagtrabaho. At kung medyo malayo-layo ang kontrata nila noon, ay madalang na rin umuwi sa bahay si Melchor. Pero kasama naman ng yaya ang anak nito, at para bang nanatili na lang noon si Melchor dahil sa anak na lang nito. Naging wala na rin siyang pakialam pa kay Irish. Dahil paano nga naman babaguhin ang isang taong ayaw namang magbago para sa ikabubuti niya. Kaya para kay Melchor noon, ay matagal na silang hiwalay ni Irish. Parang naging puta o naging pariwara na ang buhay ni Irish. Naaawa man noon si Melchor sa dating minahal niyang babae, pero hindi naman naaawa si Irish sa sarili, kaya anong magagawa niya? Sa mga nalaman ni Melchor na parang ang naging bata na ni Kapitan Adolfo si Irish. Ibig sabihin para nang mumurahing tilapia ang tilapia ni Irish. Pera at droga. Kaya nakadikit siya sa iba't ibang lalaki. Tama kayo sa narinig niyo mga kaibigan. Dahil bukod sa kapitan ay may iba pang bumibimbang kay Irish. Wala na. Pati ang anak nito na 3 taong gulang ay hindi niya na madalas makita dahil bihira na rin itong umuwi sa malaking bahay nila. Taong 2003, doon umabot sa pinakainit ang relasyon ni Kapitan Adolfo at ni Irish. Hindi na ito simpleng pagtatagpo-tagpo lang, para bang hawak na ng kapitan sa leeg si Irish dahil sa pagkakautang nito.
Lahat ng gastos, pangangailangan, pati luho ni Irish noon, si Kapitan ang sumasalo. Kaya napilitan si Irish na sumama ng sumama dahil hindi na niya kayang takbuhan ang mga utang na naiipon. At ang asawa mismo ni Kapitan Adolfo, wala na ring nagawa. Kita niya sa kilos ng asawa niya na may iba na talaga. Mas madalas umuwi ng gabi si Kapitan, mas magastos, mas ganado, kaya malinaw na may babaeng nagbibigay sa kanya ng bagong sigla. Si Irish iyon. Iba ang dating ni Irish kay Kapitan, parang bago at masarap na flavor na naging dahilan para hindi na nito mabitawan ang babae. Pero ang hindi alam ng Kapitan, habang akala niya ay siya lang ang pinaglilingkuran ni Irish, may iba pa palang sumasawsaw. May iba pang lalaking dumidikit kay Irish sa oras na wala si Kapitan. Hindi alam ng Kapitan na pinapaikot din pala siya ni Irish tulad ng pag-ikot niya sa iba pang lalaki. Pero habang lumalalim ang pagkakabit nila noong 2003, mas lalo ring nabaon si Irish sa mga ginagawa niya. Hindi na siya makaalis kahit gusto niya dahil bawat galaw niya ay may kapalit. Kapag hindi siya sumipot, may singil. Kapag nagtanong siya, may pagbabanta. At dahil takot siyang makulong sa utang at problema, mas pinili niyang itago ang lahat, pati ang mga lalaking kausap niya sa likod ng Kapitan. At sa paligid nila, nagsimulang kumalat ang usap-usapan. May mga nakakakita kay Irish sa kung saan-saan. May kasamang iba. Pero imbes na tumigil, lalo pang lumihis ang landas niya na para bang wala ng direksyon ng buhay niya noon. Hanggang sa isang araw ng 2004 na, kasama ni Kapitan si Irish na dumalo sa isang kasalan. Pero bago pa man magdapit hapon noon ay nagpaalam si Irish na mauuna na ng umuwi dahil may importante daw itong gagawin. Pumayag naman si Kapitan. Hanggang sa noong si Kapitan na ang umuwi. Sa pag-aabang nito sa waiting shed ay bigla na lamang sa pagtigil ng isang motorsiklo na may lulan na 2 tao ay tumba si Kapitan Adolfo Berosel sa sunod-sunod na putok ng baril. Pagkatapos, maideklara sa ospital na dead on arrival si Kapitan Adolfo Berosel. Agad na pinatawag ng hepe ng istasyon ang lahat ng tauhan para sa isang emergency briefing. Hating gabi na, pero hindi na inalintana ng mga pulis ang pagod. Isang kapitan ang pinaslang at hindi lang basta kapitan, kundi kilalang tao sa Gimba na may koneksyon sa halos lahat ng sulok ng baryo. Sa harap ng conference table, inilatag ng hepe ang mga litrato ng crime scene. Ang tumalsik na dugo sa poste ng waiting shed, ang 5 basyo ng bala mula sa 45 na baril, at ang direksyon ng mga tama mula sa likod papuntang dibdib. Hindi ito simpleng barilan, ito ay tamang-tamang eksekusyon, riding in tandem. Sumunod niyang inilabas ang listahan ng mga huling taong nakita o nakausap ng kapitan bago mangyari ang pamamaril. May 6 na pangalan sa listahan, lahat puro karaniwang pangalan sa baryo, maliban sa isa, Irish Harden. Nagtaasan ng kilay ng ilang pulis, kilala nila ang apelidong iyon. Sir, asawa to ni Engineer Melchor Harden, di ba? Tanong ng isang pulis. Tumango ang hepe. Anong koneksyon niya sa kapitan? Tanong ng isa. Dahan-dahang naglabas ang hepe ng folder na may nakasulat na confidential. Kinuha niya ang statement ng ilang residente. Ilang beses daw nakita ng mga tao sa baryo na pumupunta si Kapitan Adolfo sa bahay ni Irish, minsan madaling araw, minsan gabi, at hindi raw 1 o 2 beses lang. May isa pang police officer na nag-abot ng dagdag na ulat. Sir, ayon sa kapitbahay, may utang daw si Irish kay Kapitan. Hindi lang pera, pati raw sa droga. Palaging may dalang maliit na pakete si Kapitan kapag nandoon. Umigting ang tensyon sa loob ng kwarto. Hindi na kailangan ng pahaba-habang paliwanag. May malaking motibo ang babaeng ito at may mas malaking dahilan ang mga taong nasa paligid niya. Isama sa persons of interest, sabi ng hepe. Habang sinusulat ang pangalan ni Irish sa malaking puting board, napansin ng mga pulis ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito kaso ng pagpatay, hindi lang ito extrajudicial o away sa droga. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumilitaw na hindi lang isang lalaki ang kinasasangkutan ni Irish Harden. May ugnayan sila ni Kapitan Adolfo, utang, droga, at
at paminsan-minsang pakikipagtagpo kapalit ng pera at laman. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isa pang mas tahimik, mas mapanganib at mas desperadong lalaking pumasok sa buhay ni Irish. Ayon sa mga residente ng Gimba, may isang tambay na madalas makita sa labas ng tindahan malapit sa bahay ni na Irish. Lasing, amoy solvent. Pero may dating kay Irish dahil halos kaedad lamang niya at hindi mukhang uncle level tulad ng kapitan. Ang lalaki ay kilala sa baryo sa alias na Bugoy, 23 anyos, walang trabaho adik at kilalang pabigla-bigla ang ugali. Hindi siya kriminal, hindi siya gun for hire, pero isa siya sa mga taong kayang gumawa ng kalokohan basta may mag-udyok at may dahilan para mag-init ang ulo. At si Irish, ilang buwan bago ang pamamaril, ay unti-unting nagkakaroon ng relasyon kay Bugoy. Hindi opisyal na jowa, pero malinaw sa mga nakakakilala sa kanila na may namamagitan. Nagsisimula to noong panahon na gusto na ni Irish kumawala sa kapitan. Sinabi ng isang opisyal sa blotter. Parang doon niya ibinubuhos lahat ng galit at sama ng loob. Madaling araw, tanghali, hapon, palaging nakikitang magkasama sina Irish at Bugoy. Minsan, may hawak silang plastic, minsan kape, minsan alak. At doon pa lang lumalabas ang larawan. Isang babaeng adik, desperado, takot sa kapitan. At isang lalaking adik na madaling mapasunod basta may kasamang emosyon. Ayon sa kapitbahay, isang linggo bago pinatay ang kapitan, narinig nilang nagwawala si Bugoy sa labas ng bahay ni Irish. Sumisigaw ito. Ayoko nang ginaganon ka. Bakit pinipilit ka pa niya? Hindi raw sumagot si Irish, pero ilang sandaling tahimik, lumabas itong umiiyak at humawak sa braso ni Bugoy. Isang residenteng nakakita ang nagbigay ng pinakaimportanteng piraso. Narinig ko pa nga, sabi ni Irish. Kung wala na sana yon, malaya na ako. Salita ni Irish. Pagsapit ng 2 linggo ng investigasyon, parang sumabog ang isang bomba sa buong Gimba nang ilabas ng pulisya ang unang malakas na ebidensya. Hindi galing sa CCTV, hindi galing sa bala, hindi galing sa riding in tandem, galing ito sa cellphone. Isang lumang keypad phone na nakuha sa bahay ni Bugoy matapos siyang maaresto dahil sa isang hiwalay na kaso ng pagtutulak. At doon, nang buksan ng mga investigador ang inbox, lumitaw ang pangalan ni Irish. 2 araw bago ang pamamaril, may natagpo ang mensahe. Ayoko na. Wala nang hahadlang sa atin. Kasunod nito, reply ni Bugoy. Sabihin mo lang, hindi ako papayag na ginagago ka. At ang sumunod, ang pinakamabigat. Dapit hapon sa kanto. Alam mo oras niya. Si Irish ang nagbigay ng oras, lugar at dahilan. Kaya pala, nauna na itong umalis nung araw nung kasal. At si Bugoy, napuno ng selos, droga at desperasyong makuha si Irish, ang siyang pumilit sa kabarkadang si Totong para sumama bilang driver ng motorsiklo. Hindi sila tunay na gun for hire, pero sapat ang galit at adiksyon para maging kriminal. Nang maaresto si Totong sa follow-up operation, hindi pa man sinisigawan ng pulis, ay agad nang sumuko. At sa harap ng recorder, sinabi niya ang nakabibinging linya. Si Bugoy bumaril, pero si Irish, siya nagturo kung kailan at saan. Dito na nagkaroon ng pangalan ng utak. Pero wag kayo dahil kakaiba ang kasong to. Dahil nadawit pa si Melchor Harden. Lumitaw din ang isang witness na nagsabing nakita si Melchor na may kausap na 2 lalaki isang gabi bago ang pamamaril. Agad itong ginawang malaking isyu ng kampo ng akusasyon. Pinaniniwalaan daw nilang pagtatakip iyon o kaya'y pagtutulak para ilayo ang atensyon sa kanya. Naglabas pa ng pahayag ang abogado ng pamilya Berosel. May selos, may motibo, may galit. Ngunit nawasak ang teoryang iyon nang lumabas ang isang matibay na alibay. Nasa La Union si Melchor, kasama ang kanyang ama. Noong gabing sinabi ng witness na may kausap daw siya. At may litrato, resibo, at witness mula mismo sa resort na tinutuluyan nila. Nang ibinagsak iyon sa korte, tinanggal ang pangalan ni Melchor sa possible mastermind.
Pero hindi iyon ang pinakamabigat na pangyayari sa hearing. Dahil nang tanungin si Bugoy sa witness stand, sabay sigaw niya sa pangalan ni Irish pero wala si Irish sa pagdinig dahil mula nung namatay si Kapitan, yun na rin yung araw na huling nakita siya sa bayan. Napahagulgol sa iyak si Bugoy at sabi niya ng, Mahal ko siya, pero ginamit niya ako. Sa huling pagdinig sa korte, tuluyang nabuo ang kabuuang kwento ng pamamaril kay Kapitan Adolfo Berosel. Maraming pangalan ang umikot, pero sa dulo, dalawang mukha lang ang malinaw na may dugong dumikit sa kamay. Si Bugoy, ang selosong kabit ni Irish, ang bumaril. Si Totong, ang kabarkadang napilit sumama, ang nagmaneho. Sila ang umamin, sila ang may ebidensya, sila ang nahuli. At si Irish Harden, ang babaeng nag-udyok, nagbigay ng oras, nagbigay ng lugar, at nagpasiklab ng galit, bigla na lang nawala. May mga bulong pa na baka matagal na siyang may nakaabang na tumulong tumakas. Wanted pero hindi mahanap. Samantala, malinaw sa korte at sa buong bayan na walang kahit anong sala si Engineer Melchor Harden. Ni isang pirasong ebidensya, walang nagdugtong sa kanya sa krimen. Ang lahat ng akusasyon laban sa kanya ay chismis, selos, at maling hinala ng mga tao. Kaya nang matapos ang pagdinig, siya ang unang lumabas ng courtroom. Hawak ang anak nila. Kinabukasan, hindi na siya nakita sa Gimba. Umuwi na siya sa La Union, dinala ang anak, at doon na muling nagsimulang mamuhay. Wala ring nakakaalam kung may komunikasyon pa sila ni Irish. Pero ayon sa mga pulis, wala na, at malabo pang magkita pa sila ulit. Sa bandang huli, naging marka ang kasong ito ng isang babae na nawasak ang buhay at pamilya. Nagpapatunay lamang na walang maidudulot na kabutihan ang masamang bisyo.